Welcome back mga kabayan. Nagbabalik pumuli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba walang nagawa at binatikos at pinastos ni Kuting si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at tinawag umanong kalokohan daw ang plano niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas upang maging independent at maging isang bansa ang Mindanao. Tinawanan na lamang ito ni Kuting at sinabing walang magagawa ang Mindanao kapag humiwala ito sa Pilipinas. Dagdag pa nga ni Kuting na kailangan daw ng Mindanao ang Luzon upang mabuhay dahil umano mas maraming resources ang makukuha sa Luzon kesa sa Mindanao. Sinabi niya din na mas malaki ang Luzon kapag pag-uusapan ng landmass. Ano kaya ang gagawin ni former President Rodrigo Roa Duterte sa pagbabastos sa kanya ni Kuting? Itutuloy pa rin ba ito o makikinig sa sinabi ng Kuting? Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa pagtuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ang isyung ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, ang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas ay isang magandang hakbangin para maiangat ang antas ng buhay ng mga naninirahang mamamayan sa naturang lugar. Para sa akin, mas malaking kalokohan yung gustong amyendahan ang saligang batas tapos ang dahilan lang ay economic reforms. Di ba na pakalaking kalokohan at katarantaduhan na dahil nahihirapang paunlarin ang ekonomiya dahil sa kakulangan sa kaalaman ay kailangan na agad amyendahan ang saligang batas na wala namang kasiguruhan na mapapaunlad ang ekonomiya. Simple lang ang solusyon. Total elimination of corruption and it's finished. If no one in the government is corrupt, then economy will become productive and no need to amend the constitution. Corruption can be eliminated if you have a very strong political will. That's it. At sabi din naman ng isang netizen, ako number 1 supporter ako ni FPRRD pero hindi ako pabor na ihiwalay ang Mindanao kasi bakit ngayong wala na siya sa pwesto sa kanya naisipan. Dapat kung gusto niyang ihiwalay, inayos niya sana nung presidente pa siya. Kung sa bagay, malaking kinikita ng buong Mindanao tapos napupunta lang halos sa NCR ang development tapos yung Mindanao na pag-iiwanan. Pangulong Rodrigo Duterte na legal ang mungkahi niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi rin daw ito nangangahulugang magkakagyera na. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Nagtataka raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa aniyay knee-jerk reaction ng ilang militar at opisyal ng pamahalaan. Sa madaling salita, biglang na praning. Mga praning. Wala, ganun talaga, Mr. President. Pagka pag naka-Coca-Cola, napapraning. Wala tayong magawa, ganun eh. Mga ganun bigla. Ano sabi niya, Ano sabi si Duterte? Biglang ganun eh. Ganun talaga, Mr. President. Ugnay ito sa mungkahi niyang ikalas at maging independent ang Mindanao mula sa Pilipinas o yung secession. Sa isang radio interview, binanata ni Duterte ang mga bumabatikos sa kanyang proposal. Yun ang hindi naintindihan ng mga Nako! sa kanila na lang, tira-tira na sedition. Magugunitang sinabi ni Nakamigin Governor Xavier. Ito ba yung gago? Ito yung gago! Hindi kasi sabi ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte nagsabi nun, hindi ako. Ito mga gago! Ito ba yun? Yan, yung pagmumukha na yan. Ay, mukha nga. Gago! Hindi, si Pangulong Duterte nagsabi nun, hindi ako. Alinawin ko, ayan ang sinabi nyo. Yan ang hindi naintindihan ng mga Diba? Yan ang hindi naintindihan ng mga Ayan, ninilinaw lang natin, ha? Hindi ako nagsabi, si Pangulong Duterte, ha? Si Pangulong Duterte, hindi ako, okay? Governor Xavier Jesus Romualdo at ama niyang si Congressman Julio. Isa ba yan? Din ba yan? Ayan ba sinasabi na, ayan. Ayan. Yan ang hindi naintindihan ng mga, Sakto. Sir, mga ba kayo? Ha? Nagtatanong lang kasi yan ang sinabi ni Pangulong Duterte.
Ituturing daw na sedisyon ang panghihimok ng dating Pangulo na ihiwalay ang Mindanao sa bansa. Sagot dito ni Digong, Is a legal process that will be brought to the United Nations. Kagaya ng Timor-Leste. Yun. Yan ang kasing problema sa mga ilang... Hindi nila kasi alam ang kasaysayan ng... alam nyo, pagdating mo sa geopolitics, napakagaling mo ni Pangulong Duterte yan. Talagang pinag-aralan niya yan kasi kaya nga po yung... yung, di ba, noon pa lang, mayor pa lang ho yan, nakikialam na po yan sa, alam niyo, hindi naman nakikialam, pero alam niya na ho, di ba, nagkokomento na ho siya sa mga nangyayari sa mundo na to. Tapos, kung matatandaan ninyo, there are a lot of accusation against PRRD about masyadong killing niya sa China, remember? Pero wag niyo kakalimutan na may konteksto ho yun. May konteksto yung pagkiling ni Pangulong Duterte somehow sa mga sa China. Okay? Dahil that time, from the past president, which is si Pinoy, nagkaroon talaga ng matinding sigalot yun. Kaya nga nagkaroon ng standoff yun sa island eh. At the same time, alam naman ni Pangulong Duterte na hindi bibitaw ang Amerika ever sa atin. Kasi they need us more than na kailangan natin sila. Tayo lang naman, kailangan lang naman natin ng visa sa kanila. Pero sa totoo lang, pagdating sa positioning ng bansa, mas may asset tayo compare sa mas hindi naman natin sila kailangan eh. Lahat ng economy natin ang gagaling ho sa China. Kaya nga medyo kumiling siya doon. At the same time, the result was somehow it was peaceful. Before, yung mga hindi nakapangisda nung panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, sobra yung sigalot. Ang nagsasakripisyo, etong mga mangingisda natin. Yun ang nangyayari. Kasi nga, yan ang isang expertise ni Pangulong Duterte, geopolitics. Alam niya ho yung mga nangyayari sa ibang bansa. Kaya meron ho siyang basihan pagdating ho sa paghiwalay ng Mindanao. Kasi ho nangyari nga daw ito sa Timor-Leste. Ito ho'y inakyat sa United Nations. Remember, okay? Di ba yung lesson na sinasabi nga ni Sas? Para ang isang leader ay ma-acknowledge is kailangan sabihin makilala pagka nagkaroon ng revolusyon ng isang bansa. It has to be acknowledged by different countries. Okay? In this particular issue, UN ang pwede hong tumulong kung sakasakaling ilapit ng mga taga Mindanao sa UN ang kanilang pagnanais na maghiwalay. Oh. They thought that if you want to secede, it's going to be war. No, we are not doing it. We are doing it the legal way. Oh, yan ang hindi alam ng iba. Kasi nga, paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Duterte. Mga bungol lang talaga yung mga komento ng komento. Hindi, totoo yan ang problema eh. Yung mga bungol na komento ng komento, lalo na yung mga congressman dyan, mga mayor, gobernor. Hindi, particular talaga ito, mga congressman na ito. Siyempre, sip-sip ito kay Romualdez. Dila puwit ito mga ito. Hindi ko nga alam kung puti na yung puti Romualdez sa kakadila nila eh. Hindi, sa totoo lang po kaya sila kumukomento kasi siyempre pagka sumipsip ka, uy, atin to boss. Bubulong na si Zaldico. Sasabihin ni Zaldico kay Romualdez, atin to. Pagka sinabi, atin ba yan? O sige, bahala ka na dyan. Bahala ka na, alam mo na yun. Diba? Dagdag pa ng dating Pangulo, walang nilalabag ang pagsusulong na ihiwalay ang Mindanao. Sabi ng tatlong cabinet members nyo, illegal. Against the Constitution. No, it's not against the Constitution. It is outside the Constitution because magsisid ka na. Yun. Yun ang sinasabi. Yan ang hindi alam nung tatlong. Alam mo, nire-respeto natin yung ating mga tatlong gabinete ni Pangulong Duterte dati na nagkomento ng hindi. Kasi alam mo, iniisip ko kasi dyan, ito problema kasi minsan sa media, compared mo sa social media. Minsan kasi sa media, putol na eh. Yung balita, putol na. Ang pinapakita na lang yung sagot. Di ba ho? Ang pinagkaiba naman ho sa social media ho, buo ay pinapakita. Yung tanong, kumpleto,
minsan kasi ang ginagawa ng media, yung mainstream media, ang ginagawa nila, magtatanong sila ng mali. Naturalmente, ang sagot ng opisyal, mali. Tapos iba yung ilalabas sa news. 'Di ba? Kaya nami-misquote iba ang nangyayari sa ilang mga opisyal natin. So anong punto ko dito? Minsan kasi dapat talagang intindihin natin yung buong konteksto. Baka mamaya hindi lang ho na ipaliwanag na sa kanila na tulad nga niyan, this is out of constitution. Ibig sabihin, hindi ho ito. Kaya nga ilalapit nga ho sa ibang bansa sa UN. Kasi tayo naman ay membro nun. So ilalapit natin kung ano ang kanilang magiging advice, kung ano ang magiging legal na paraan, ganun naman po yun. Kasi tandaan ninyo, parang ganito yan may pamilya ka, di ba? Sa family, meron kayong rules dyan sa pamilya mo. Hanggang nagkaaway-away kayo, inayos nyo, ganyan, ganito, bla bla bla. At hindi na talaga maayos minsan. May mga ganong instances hindi na maayos yung problema sa pamilya. Di ba, humihingi tayo ng intercede from other third-party person na pinagkakatiwalaan natin. Di ba? Halimbawa, maaaring yung kaibigan nyo na parang discipler ninyo o di kaya minsan yung mga pare o kaya ministro, yung pastor ninyo. Kasi nga, inilalapit mo doon kasi bilang parte ng church na yon o parte ng simbahan na yon, kayo bilang pamilya nagpapasakop doon. So pag hindi nyo na masolusyonan, kayo hindi na kayo talaga magkasundo, lahat ginawa nyo ng paraan, inilalapit nyo ngayon dito sa pinagkakatiwalaan ninyong relihiyon o pinagkakatiwalaan ninyong simbahan, di ba? Ganun yun ang tinatawag na nag-i-intercede na humingi kayo ng tulong. Ngayon, parang ganun din po tayo. Meron na tayong sariling batas, meron tayong konstitusyon, pero hindi na nga nasusunod. Feeling nung mga taga Mindanao, napapabayaan na ho sila. Tingnan nyo ho yung video na kung saan hindi ko lang nailagay, pasensya na. Merong akong pinadala sa akin na video na pinanood ko, sabi ko mga walang niya talaga ito mga to. Sabi nung isang opisyal doon sa Malacanang, ang problema daw is hindi kasi sila nanghihingi kaya hindi sila binibigyan. Gusto nyo pa mang malimos? Gago ba kayo? Hindi, sa totoo lang, meron kasing opisyal dyan sa Malacanang na gano'n ang sinabi. Na doon pa si Pangulong Marcos, sinabi niya, ang problema kasi kaya hindi nabibigyan kasi hindi kayo humihingi. Kailangan yung humingi muna. Sa loob-loob ko, hindi ho gano'n ang usapan. Alam mo, bigla nga humirit yung yung isang, I think, governor yon. Hindi ako sure Sabi nung governor sa bandang dulo, pero salamat kay VP Sara Duterte kasi yun sa tulong niya, pinaabot kagad. Yun yung tulong. Kaya nga tulong, wag mo nang antayin, humingi pa yung tao sa'yo. Ano to, gago? Kung sino ka mang opisyal ka, sino ba yan? Yan ba yung yung Lagdameyo ba yun? Napaka kailangan mo humingi pa ng mga tao, mamalimos pa sa inyo. Alam mo tawag dyan, power trip. May kilala akong ganyan yung kaibigan kong ganyan. Hindi ko na sasabihin yung pangalan Gustong-gusto niya yung hihingi sa kanya. Ayaw niyang umaksyon pag hindi humingi. Matagal na ito, panahon, hindi pa ako nasa politika nito, nasa tour pa kami nito. Hindi ko na lang sasabihin kung saan banda. Basta dyan sa west. Nasa tour kami, meron kaming promoter na gustong-gusto niya, kailangan humingi ka sa kanya. Kailangan mamalimos ka sa kanya, mag-beg ka sa kanya na sa totoo lang, responsibility naman niya yun. Kasi nasa kontrata naman yun. Halimbawa, magbigay lang ng dinner. Naturalmente, kasama yun sa tour. Kaya nga kayo nagtutour, concert tour yun. Sagot ng promoter ang lahat from the sasakyan. Pero ang gusto niya, magmamakaawa sa kanya. Di ba gago? Yan ang problema ho sa ilang opisyal natin sa gobyerno kaya tuloy nakakaramdam ho ang mga taga Mindanao na gusto nilang umalis kasi hindi ho sila nabibigyan ng importansya. Tapos may lalabas pang video na
paparty na naman sa Malacanang. Pero meron akong gustong sabihin. Ha? I told you so. Ano ba ina-expect nyo? Si Raulo pala kayo eh. Kayong mga Pilipinong umaasa na tutulungan kayo agad-agad. Ba't kayo bumoto ng laki sa yaman na presidente? Di ba ho? Ano kayo eh, nagboto kayo ng laki sa layaw na presidente. Anong gusto nyo mangyari pag silbihan kayo agad-agad? Easy sa kanyang comfortable time, tsaka siya tutulong sa inyo. Okay? So, yun lang. Sa akin, ano lang yan eh, napakamatik na ho yan. Sana, eto alam ko napakahaba ng proseso na itong sinasabi ni Pangulong Duterte. But more than anything else, sana itong gobyerno medyo magising-gising. Ibig sabihin po, merong sentimentong ganun. Bakit? Yun sana ang tanongin ninyo. Para ma-address nyo yun. Hindi yung kukontrain nyo na si Pangulong Duterte. Sedition yan, ano yan? O pwede yung makulong. Kukulong yan, kukulong. Hindi ganun ang usapan dito. Puro kayo politika. Ang usapan dito, bakit kaya merong ganong klaseng hinaing ang ating mga kababayan sa Mindanao? Bakit? Anong meron? Bakit di natin sila pakinggan? Nasa harapan nyo na nga, sasabihan nyo pa na kailangan nyo muna humingi. Gawa muna tayo ng request. Binaba na sila, punta ka muna sa opisina, buda ka sa munisipyo, mag-drop ka muna ng letter of request sa national government. Alam mo, ito walang biro. Hindi ganyan si Pangulong Duterte nung panahon ng Pagka meron humingin tulong sa kanya, o kaya pag nakita na niya, pupuntahan niya, pagpapadala na kagad sila. Yun ang totoo niyan. Tapos, na-imagine ko, ito walang biro ito na-imagine ko kung si Isko yun, yung presidente. Sorry may pasok ko pa. Hindi kasi kung si Isko yun, ang bilis siguro nung kilos nung pagtulong. Kasi ganyan sila sa Maynila eh. Pantakin mo, saan ka nakakita sa Maynila na may 24 oras na drive-thru na pabakuna? Tapos, nung una, hindi pa 24 oras yun. Nung nakita niya, dumalaw siya, ang haba ng pila. Inutusan niya kagad. 24 oras na kayo. Diba? Wala na yung hindi. Tanong muna natin sa city administrator kung may tao ba tayo. Alamin muna natin kung ano. Hindi ganon. Utos kagad 24 oras na kayo. Tsaka na natin problemahin yung mga dapat problemahin kung may tao o wala. Anyway, basta dire-diretso muna kayo, hahanap tayo ng replacement. Di ba? Anong tawag niya doon? Analyze, paralyze. Kasi analyze na paparalyze lang. Di ba? Sana nga ho. Sana maintindihan ng gobyerno to. Hindi pwede yung dadaan pa tayo sa borokrasya. Kasi grabe ho eh. Para lang, alam mo yon, para lang ho makapatido ko doon kay Gatchalian. Medyo gusto ko pa naman sana to nung mayor siya. Pero nakita mo yung speech niya nung sinabi niya na pwede naman dito, bisa papadala sa munisipyo, bisa pag ang tao nangangailangan na. Huwag na kung saan-saan dinadala. Dalhin na kaagad doon sa tao. Dadali mo sa munisipyo, gumawa kayo ng paraan. Hindi yung, kasi this is an emergency. Hindi ho ito yung tulad ng, hindi, ayuda to. Okay yun, ayuda, padala mo sa LGU, let them distribute it. Tama naman kayo doon, okay yun. Pero mga ganitong bagay, national government kayo eh. Okay? Kung padadaanin nyo pa sa munisipyo, it will take time. Unang-una, walang manpower ang munisipyo kasi kasama ho sila sa nasalanta. So, dapat, since kayo ang nagaling sa labas, national government kayo, meron tayong militar, meron tayong sundalo, may kapulisan tayo, may mga reserve tayo dyan.
padala nyo na kagad doon sa tao. Hindi na kung saan-saan dadaan pa. Yun ang ako na lang kaya Hindi, joke lang po. Pag-aaralan pa yan. Oh. Wala talaga. Wala talaga. Sabi ko wala sa ulog ito. Sa bagay, kung nga naman ikaw ay may hangover sa party, naturalmente kung ano-ano sasabihin mo, tama, mali. Oh. Patuloy natin to. It is based on the right of the free will of determination of the people. Kahapon, nagsalita si Pangulong Marcos sa issue ng secession. Para sa kanya, isa raw itong malaking kalokohan para sa ating saligang batas. Tingin din niya, palpak ang plano. Parang may nakita ako dun To? Itong tagtatanong ako sa Frontline Pilipinas TV5. After lunch po ba itong video na to? Itong nakinuhanan nyo? Niya, isa raw itong malaking kalokohan para sa ating saligang batas. Tingin din niya. Hindi, nagtatanong lang naman ako, TV5. Inaalam ko lang kung after lunch nyo ba itong nakuha yung video. Kahapon, nagsalita si Pangulong Marcos sa issue ng secession. Para sa kanya, isa raw itong malaking kalokohan para sa ating saligang batas. Oh? Tingin din niya, Ay, nako, pambira, oo. palpak ang plano. Kaya panawagan ng Pangulo, I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation of the Constitution. Grabe yung palakpak ko. Sabi nga ni Boss Dada, yung palakpak na yon, yun ang palakpak ng dumudugo na ang kamay. Aray, sakit. Aray, may sugat pa naman ako. Grabing palakpak yun, ha? Sana lumuhod ka pa tapos gumanong-ganong ka. Sambahin. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Bagkus, ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. kahit ang mga leader ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao naniniwalang wala sa hubog at hindi napapanahon ang isinusulong ng dating presidente. Newly created province kami at ongoing yung transition ng rehiyon. At first time pang mangyayari on the 2025 na magkakaroon ng mandato ang parliament. So for us, masyadong it's too early, no? It's too early, no? It's too early at it's not yet the proper time. We need to unite. Mamo Kauzon, hindi to live, nahulaan ko lang yung message mo. Tingin naman ng Jen Kate, happy Valentine. Oy, Valentine na pala? Kailan ang Valentine? Naghahabol pala to si Ibana tsaka si ano. Valentine? Ay, Wednesday ang Valentine. May trabaho pa rin ako. Bihira, oo. Wala akong makadate niyan. isang political analyst, tila psychological warfare na ang nangyayari sa panawagang secession. Tiyempo kasi ito sa kainitan din ng mga issue laban sa mga Duterte gaya ng ICC probe. Ang gusto mangyari dito is ma-discourage or ma-deter or ma-dissuade yung gobyerno ng Pilipinas. Alam mo, mag-artista ka na lang. Di ka, yung mga comment mo wala sa hulog, comment ka ng comment na hindi mo inaral yung sinabi ni PRRD. Sumbong kita sa nanay mo. Sige, sumbong kita sa nanay mo. Ma, itong anak mo, kung ano-ano naman sinasabi sa telebisyon. Ma, yung anak mo. In this case, the Marcos Jr. administration from cooperating with the ICC. May tinatawag dyan sa politika madman theory. Nung manggugulo ka lang para hindi ka guguluhin ng iba. Parang Manggugulo? Matagal na yan it's a kind of... Alam mo, matagal na yan tinutulak ng mga taga Mindanao. Anong nga Google? Ma, yung anak mo! Nagkakalat na naman sa telebisyon. Pwedeng pakipalo tong anak mo. Sabihan mo sa anak mo, sa totoo lang, Nay. intimate. Ha?
Pwede siya mag-artista. Mag-artista na pogi naman siya eh. Mag-artista na lang siya, wag na ho siyang mag-political ek-ek dyan. Kasi alam mo, eto Hanay, makinig ka Nay. Yung anak mo magaling, aral. Walang problema ho dyan, aral ho yung anak mo. Wala namang problema, kaya lang, siguro dahil medyo laking mayaman, laking konyo, yung mga nasa ground hindi niya alam kung ano yung nangyayari. Pangalawa siguro Nay, hindi ko siya mahilig kasi nga alam niyang nag-aral siya, alam niyang meron siyang mga titulo. Hindi niya na nire-research yung mga sinasabi na kinukomentuhan niya. Katulad na sinabi ni Pangulong Duterte, di daw siya pogi, maganda siya. Ay, grabe naman kayo, wag ganun. Sama ng mga ugali niyo talaga. Intimidation tactic. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Ayan po yun Alam mo bakit po sumasama ang loob ng mga taga Mindanao? Kasi yung nangyari sa Mindanao, actually nung nakita ko nga yun, lalo na yung landslide na nangyari, sabi ko nga this is what you call, hindi ko alam kung sino yung dapat kong sisihin Alam mo yun, tao to Hindi ito kalikasan lang na nagalit lang dahil wala lang, trip lang namin magiba kami. O kaya hindi ho mining yun Remember, it's pag sinira mo ang bundok, umipiyok ako binata. Pag sinira mo ang bundok, naturalmente, babalik sa'yo yan. May karma yan, ika nga, di ba? Jane Kate, salamat po. May karma ho yan, kaya ho tuloy nangyari yon. Bakit ho ba nasisira? Bakit ho ba tuloy-tuloy pa rin ang mining? Honestly, bakit ho tuloy-tuloy pa rin ang mining? Sa totoo lang, it's because of corruption. Because of political necessity. Bakit to? Saan ho ba kumukuha ng pera mga politiko? Di ba? Sa mga may-ari ng mga minahan. Doon po sila kumukuha ng budget. So, kasi sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga salobing mga kabayan. Siyempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!